Nagpapatuloy ang pagpapakilala ng mga kandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Sa kanilang isinasagawang mga caucus, ipinakikilala nila ang kanilang mga sarili at ipinapaalam ang plano para sa barangay. Noong Lunes ay pumunta ang grupo ni Kagawad Alex Santa Ana, isang barangay chairman aspirant sa Hilltop, para ilatag ang plataporma sa mga residente sa nasabing lugar. Sinabi ni Santa Ana na nais niyang ipagpatuloy ang mga programang ibinababa ng pamahalaan. Sinigurado din niya na ang pondo ay magagamit para sa mga proyekto at maipapamahagi sa mamamayan ng Bagong Ilog. Masaya po at nakikita po naman namin ang mga ngiti ng mga tiga Barangay Bagong Ilog pag kami po ay dumadapo o nagpupunta po sa kanilang mga lugar. Siyempre po para po ipagpatuloy natin ang pagsiservisyo sa ating mga kabarangay, lalo na po sa hanay ng edukasyon dito sa ating lugar. Ipagpapatuloy po natin ang pagsuporta sa lahat ng mga binababa na mga programa ng ating pamahalaan, ng ating lipunan, hindi lang po sa edukasyon kundi po sa lahat, sa pangkalahatan po. Naniniwala po kami na pag ako ay nanalo, ang lahat po ng pondo na ibababa sa atin para sa barangay, sinisigurado ko po sa inyo na maipapamahagi po sa mga proyekto, sa mga activity at sa lahat po ng sektor na nasasakop po ng Barangay Bagong Ilog po. Malapit na po ang halalan, suportahan niyo po sana kami, ang grupo ng Tinig ng Astig at ang Yes Empowering Society. Pumili lang po tayo ng tamang kandidato na iluluglok natin sa Barangay Halalan ngayong October 30. At sana po maging mapanuri po tayo at pumili ng tama. Inilatag ng mga kagawad aspirants ang kanilang nais na hawakang komite kung magwawagi ngayong eleksyon. Ang komiting mga napili ko po ay ang edukasyon, sapagkat ang edukasyon po ang susi ng ating tagumpay na kahit sino man hindi pwedeng nakawin. Yun ang minulat sa akin ng aking magulang na yun lang napapamana niya sa akin. At sumunod naman po doon ang committee ng DRR na kung saan na-experience ko kasi yung mga pagbo-volunteer ko sa evacuation center, nakita at namulat ako kung ano yung nangyayari sa kanila. Kaya gusto ko silang bahagian pa ng tulong at suporta. At yung isa po yung maging boses ng kababaihan dito sa ating barangay para mabawasan po yung mga abuse sa ating barangay. Ang aking pong plataforma ay Peace and Order and the RRMC at Sports. Kami po ay dapat ninyong iboto, kami po ay mabilis umaksyon at gumawa ng solusyon para po ang ibubuti ng ating barangay ay amin po mapunan at magawa ng magandang proyekto. Para sa ating barangay, malaking bagay po ang isang health expert na uupo sa sektor ng kalusugan. In and out, sagot ko na po yan pagdating sa kalusugan. Kung ako ipapalarin, ang magiging committee ko ay Clean and Green and Infrastructure. Gusto ko po isulong ang mga proyekto na para pangkalahatan at gawin ng maayos ang mga programa na kung saan maibaba talaga at magastos ang kaban ng barangay sa tama at may sistema na pamamaraan. Ang akin pong plataforma ay livelihood, kabuhayan po. Sa hirap po ng buhay natin ngayon, dapat po gumawa po tayo ng paraan upang mabigyan natin ng sapat na pangangailangan ng ating mga pamilya. At plano ko po gumawa po ng maraming proyekto na makakatulong po sa bawat isa sa atin. Samantalang bilin ng mga SK Kagawad aspirant na pumili ng nararapat at may pakialam sa mga kabataan. Actually, nung unang araw po ng pangangampanya, it was overwhelming since it is our first barangay in Sangguniang Kabataang elections. Pero at the same time, exciting din dahil na-excite kami sa pagbabago na kaya naming ibigay dito sa ating barangay. Bilang isang chairperson ng Gender and Development, I believe that inclusivity is the key towards a better community. For that, I will be fighting for social inclusion, LGBT rights, and bilang isang chairperson ng Gender and Development, aking isusulong ang pagpapatatag pa ng pundasyon, lalong-lalo na sa kaalaman ng mga kabataan patungkol sa SUGSC and other platforms such as gender mainstreaming, gender sensitivity trainings, and gender-based violence seminars na naglalayong magbigay ng kaalaman para sa mga kabataan ng Bagong Ilog.
Isa po sa mga plataforma ko ay ang pagbigay po ng mga sports equipment para po sa mga kabataan. Para po ma-pursue po nila yung mga hinihilig po nila na sports. At syempre po bilang po negosyante, gusto ko pong suportahan yung mga local business owner. Sa pamagitan po ng pagbigay po ng awareness sa mga tao po dito sa Bagong Ilog na sumuporta sa kanila. Lalo na po sa mga kabataan na nakikipagsapalaran sa buhay sa maayos at malinis na pamamaraan. Ang aking napili na gustong hawakan na committee ay livelihood, pangkabuhayan. Ako po ay isang bata na dumaan po sa pagtatrabaho, sa pagtatayo ng negosyo. Kaya po gusto ko pong palakasin ang livelihood po ng barangay natin. Sa mga mahirap po makahanap ng trabaho, bigyan po natin sila ng tsansa. Sa mga negosyo po, mga gustong negosyo, palalakasin po natin. At tungkol po sa kabataan, gusto po namin, team namin na ipanalo ang kabataan dahil oras natin to. Ang committee pong hahawakan ko ay ang edukasyon. Ako po ay isang scholar ng aming paaralan at ako rin po ay isang scholar ng ating lungsod ng Pasig. Ako rin po ay isang anak ng guro na nagtatrabaho po sa Bagong Ilog Elementary School at ang mga credential na ito ay nagpapatunay lamang po na kaya ko pong hawakan ang komite na aking napili. Importante po ang kalusugan lalo na po sa kabataan dahil po ang kabataan ang pag-asa ng bayan at kung ang kanilang kalusugan ay malusog, mas lalong magkakaroon ng pag-asa ang ating bayan. Ang mga plataforma po na aking ipapatupad ay ang pagkakaroon po ng mental health awareness campaign po, HIV testing and campaign po, at libreng gamot at mga medisina para sa ating mga kabataan. Sa nalalapit po na halalan, piliin po natin ang nararapat. Kindly vote for the best and yung mga iboboto natin dapat kinoconsider yung benefit ng mga kabataan. Vote wisely, Barangay Bagong Ilog. Ayon sa isang residente, bago naman ang nais nila para sa Barangay Bagong Ilog. Gusto ko puro bago, hindi yun lang po yung talagang pagbigyan po natin yung mga bago. Kung ano yung magagawa nila. Kung hindi iba naman yung natin, boto. Kailangan pagbigyan natin yung mga bago. Para masubukan kung kaya pa nilang gampanan ang mga namumuno dito sa Bagong Ilog. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.